ibalik daw ang integridad ng Senado. Tapos, nagdeklara na work from home. Natakot. Bakit kayo natakot? Na ituloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung sino talaga yung legitimate at kung sino talaga ang may hawak ng bit, di ba? Walang persahan dapat, di ba? Parang ang nangyayari ngayon, talagang dahil nasa likod ang Malacanang sa mga senador na ito, ang lalakas ng loob nila, di ba? Pero alam niyo, huwag tayong susuko dahil eto ikukwento ko sa inyo. Dalawa ang pinipigilan ng Malacanang talaga. Una, mabuko na involved talaga ang Pangulo at ang kanyang pamilya sa nakawan na nangyari sa flood control. Pangalawa, ayaw nila na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte dahil tutugisin talaga sila ng todo. Sa kasasabi nila kasi na may saltik ang Vice President, natakot sila sa sarili nilang multo. Naniwala sila sa kanilang imbento at ngayon, alam na nila na talagang tututuhanin sila ni Vice President pag ito'y maupo. Talagang kakalkalin ang kanilang mga buhay at ikukulong talaga sila at kukunin lahat ng ninakaw na pera sa bayan para isoli sa tao. Tatak Duterte yan. Alam natin yan. Kilala natin ang mga Duterte. Walang inaatrasan yan. Lalo na pag nasa kanila ang bit. Ngayon, sa nangyaring ito, mukhang, di ba, madidelay lang tayo ng konti. Dahil ang kailangan nito, legitimate na mapalabas ng mga testigo yung kanilang sasabihin officially, under oath, under the pain of penalty, under the pain of being imprisoned pag magsinungaling sila. Yun kasing importante so that the Blue Ribbon Committee can recommend the filing of charges sa Office of the Ombudsman. Yun ang pinipigilan nila. And for the people to witness, makita ng mga Pilipino paano minaniobra, paano ni-recruit si Cabral, paano nangyari ito, sino ang mga involved, sino talaga ang mastermind at yung nasa dulo na hanggang ngayon ino-operate pa rin para hindi malaman ng taong bayan na 1 trilyon mahigit na pera ay nawala. At wala na ito sa sirkulasyon dito sa Pilipinas. Alam natin yun. At ito yung matindi. Paano kung yung perang yun din ang ginamit pambili ng gold na ibinenta ng Pilipinas para malinis yung pera na ninakaw? Paano din kung yung same na pera na nanggaling sa PhilHealth Fund na babayaran ng budget ng Pilipinas na hanggang ngayon hindi pa nasusoli, napunta na sa mga bangko sa iba't ibang bansa dito sa mundo. Kawawa ang Pilipinas, pero okay lang sa kanila dahil sila safe. Tayo na mga maglulupa, may iwan tayo dito. Sila may panggastos, tayo wala. Pero nagpapagamit din yung ibang mga Pilipino. Dahil siyempre, nawiwisikan at nabibigyan ng konting barya at tuwang-tuwa na sila. At dahil doon nililegitimize nila yung immoral na ginagawa ng administrasyon na to. Pinapadaan na legal, pero sa totoo ay talaga namang walang moral backbone. Wala itong moralidad. Talagang pang-uuto lang, pang-uonse at panggagago sa mga Pilipino. Sa mga vloggers na nakikinabang dyan, wala nang paligoy-ligoy pa, mga kababayan. Talaga naman ang gusto lang nila, mahinto yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung mga drama nila na gusto namin magserbisyo sa taong bayan, sayang ang pinapasweldo sa amin, gusto namin na yung mga bills ay mailabas, gusto namin na yung mga general sa commission on appointments ay mapromote.
Pero anong nangyari? Unang araw ng kanilang illegal na pagkuha sa power sa Senado, ihinto ang hearing ng Blue Ribbon Committee. At nanggagalaiti si Erwin Tulfo. Iginigiit niya. O, di ba? Kita nyo? Di buko, ano ba talagang pakay? Huwag magkaroon ng hearing sa flood control kasi mabubuko talaga na kasabwat si Marcos at ang kanyang pamilya sa kalokohang ito.